Slow down, sir. Okay, slow down. Bakit wala bang slow down kapag umaandar na yung makina? Kasi kaya umalarm na yan. Kaya nag-alarm kasi nag-exhaust valve low stroke. So usually, ang iba nga iniisip, ay umaandar na yan kasi hindi naman yan magbibigay ng slow down kung hindi pa umaandar eh. Eh di ba, starting mo, stop. Tapos nag-start ka. Dapat ka bigyan ng slow down. So more or less, di ba? Ano? Okay? Yung set point ninyo, yung yellow, nagbibigay na ba ng set point na kailangan may fuel injection na? Wala. Bakit wala pa, sir? Walang spike. 3 cycles. Yes, sir. Pero, paano mo nasabi na hindi pa sila papamigay ng injection? Wala pang kick yung ano sir sa fuel. Walang dalaw yung plug yan sir. Ang set point din niya, yan din, sinusundan niya yung set point. Tama ba, sir? Ano ba yung ibig sabihin? Ano yung set point? Ibig sabihin, Kailan magkakaroon ng injection yung iba? After 3 cycles. After 3 cycles? at saka dun sa sinusundan niya yung set point, dun rin siya Yes, bibira, sir. sir. Ano ba sabi yung set point? Wala pa, sir. Bakit nasabi niyo wala pang injection? Siguro, Wala dun sa Wala pa yun. Ano? Yan ang mga magagano. 3 seconds. Ano naman yung iba, sir? Dapat, meron line na above zero. Di ba kasi yung zero natin, above nun, Fi. Okay? Eh, walang above zero, sir eh. Di ba? Ayun, Yes, sir. may binigay ako sa inyo zero tsaka minus 4,500. Tingnan mo yung line niya, hindi naman umabot doon. At saka, etong command mo, hindi naman niya sinabi na umangat ka. Kasi sabi niya, straight ka lang. Oo. Steady ka lang dyan. O, tapos bumaba ka na lang ulit. Hindi siya pinangat dito, sir. When, Injection. Wala pang injection Normal. kasi yung pipa mo hanggang dito lang sa neutral eh. Walang kamay. Di ba ito yung neutral natin? So kailangan mabutin yung 0 sir para mag-ano siya. Yes, sir, dapat may umangat siya Spike. dyan. May sinasabi niyo, spike. Okay? very nice. Kaya wala pang injection dyan. So, ngayon, kung papansinin nyo, sasabihin nyo Self dito, valve. si plunger is stuck up. Hindi gumagana. Okay, bakit hindi gumagana si plunger, sir? Plain lang sir. Kasi steady lang. Okay, ito sinasabi ko na mali yung line. Kung ikukumpara mo dun sa normal lines na gumagana yung makina. Pero hindi siya mali in a sense na kaya siya straight line kasi hindi pa naman siya ina-activate. So, ibig sabihin lang, since wala ka namang injection, so okay lang na straight line yan. So, wala tayong problema dito. Kasi hindi pa naman ina-activate yung plunger ng user. Hindi pa binibigyan ng hydraulic vein valve. Okay? So, wala tayong problema doon. Ang problema ay ito, sir. Ano ang ibig sabihin ito? Sumobra sa Na? Yung exhaust valve, ina-activate niya. Sabi sa set point, kailangan mag-open ng exhaust valve. Sabi na ng feedback, yung kulay green natin, no? Yung feedback na nag-move downward, ibig sabihin, nagbigay siya ng hydraulic oil sa exhaust valve. Okay? Ngayon, yung buhit ng exhaust valve mo, straight line. So, ibig sabihin, Feedback. hindi gumagalaw. Ang tanong, steady close ba siya o steady open? Open sir. above 10,000 close. Ay, 5,000 yun. 5,000 is 4 milliamp. 4 milliamps. Ilan ang 20? Almost 10. 25,000. Nasa Sabi ko, importante yun. na middle. Ngayon, dahil yung sa value na 5,000 na 4 at 25,000 na 20, approximately, ano ang position ng exhaust valve? Dapat nasa Sarado ba o bukas? Bukas sir. Saan siya malapit? Sa 5,000 o sa 25?
Sa 25. Sa Hindi, 5,000. 5,000. 5,000 sa akin. So 5,000 sir, kasi ang 5 pa lang to. Matayo. Sabihin natin 10,000 to. Oo, malayo po. 25 minus 10,000. 12,000 minus 5, 7K. Ito, ilan sir? 30. 13K. So saan mas malapit? Sa 5,000. Sa 5. So, mas possible na yung buwig na yan, exhaust valve, sarado mas. Pag Pag malapit sa Sarado, sir. sarado, kasi malapit sa 4 milliamps. Okay? So, kaya hindi binibigay naman yung value niyan sa milliamp. Okay, sir? Kasi nga, matututunan yung i-evaluate. Kasi kahit ano, pag balik-balik ka rin nyo yan, at yan, magbe-base ka sa number na yan, hindi mo talaga basta maiintindihan yan. Okay? Kaya pagdating sa mga training, sasabihin lang naman yan, ano yan, AD counts. AD counts kasi ang term nila. Okay? May iba nga sabihin ng R. Okay? Pero in reality, yung value na yan, iba-iba ang ibig sabihin. Okay? Stroke kaya na yan, no? Stroke yan in mm sa FIBA. AD counts naman sa exhaust valve sa plunger. And ganun din naman dito, no? Pero yung mga number mo, iba-iba ang value kung ano yung line na titignan mo. Okay? okay. Sa starting doon, tapos feedback. So, ibig sabihin, hindi nagbubukas yung exhaust valve. Kaya nagkaroon na exhaust valve, low stroke. Okay? Ang tanong, anong problema? Bakit hindi nagbubukas? Stuck up. Sensor ba ng exhaust valve? Or yung exhaust valve mismo? Exhaust valve mismo. System. Exhaust valve Mismo. Okay? Particularly yung actuator kasi siya. Okay? Kasi Hindi nag-down rate siya or may na flat rate ay yung parang nag-iba ang May feedback yung Nag- ano, sir, yung nag 5 nag 3.5 or nagsagad. pero hindi gumalaw yung exhaust. hindi gumalaw yung exhaust valve. Oo. So, ang kadalasan na exhaust valve hindi nagbubukas is stuck up na exhaust valve actuator. Actually, Sabihin para dito, ma-confirm mo talaga tumaas dito. kung sensor yan or exhaust valve, Lagyan mo. paano mo ma-confirm, sir? Test mode. Nakikita po, sir. Na? Hindi, ito lang. Yung madala mo yan. I-restart na yung makina. Pag restart na yung makina, ano gagawin nyo sa'yo? Titignan sa baba. Tignan nyo sa baba, sa mechanical, yung jerking. Pag walang jerking, ano ang problema? Okay, actuator or exhaust valve system. Pag merong jerking, anong problema, sir? Exhaust Sensor. Sensor. Kasi gumalaw yung exhaust valve mo eh. Okay? Yung sensor mo lang, baka na-stack up sa ganyan value. Okay. Ano siya, no? Unrealistic. Kaya nga more on ang problema mo talaga dito, mechanical. Kasi ito, pasok naman talaga siya dun sa normal values. Okay? Kung hindi gumagana yung sensor, hindi Naka-rate. hindi posible, hindi nakaka-recognize ng distance. Kasi kung may milliampere value yan, so, ang pwede mangyari dyan, maliit yung range, pero dapat nagbago. Gagalaw pa rin. Kaya gagalaw pa rin. Kaya lang, hindi gumagalaw, steady lang, very rare yun na gumagalaw naman yung exhaust valve mo, okay? Pero, steady lang yun pa rin yan. Kasi imposible mag-jerk yun na sabihin natin na ang walang problema sa actuator. Yung exhaust valve ang stuck up. Hindi bumaba. Hindi pa rin mag-jerk yun siya. Okay, bakit? Kasi hindi gagalaw yung oil sa loob eh. Steady lang yun. Tataas na yung pressure, pero walang flow, walang magiging movement. So, walang jerk. Kaya ito, mechanical, exhaust valve. Mechanical. Hindi pala feedback. Kapag hindi nyo to, o hindi kayo confident na yun yung evaluation ninyo, you can always go to saan, sir? Mechanics. Function test.
Okay, sir? Kasi ito, perfect. Kasi, nakuha niyo naman yung function test eh. O, anong number dun sa function test ang sagot niyo exhaust fan, sir? Diyan kayo na niya eh. Alin, sir? Ano yung sa ginawa natin sa function test? Anong number? Na ang sagot niyo ay exhaust fan. Number 8, sir. Number 8. So yun sir. So pag nag-function test ka, ang lalabas niyan, ganito sir. May value ka rito, sarado, okay? Walang jerky, pero gumana yung viva. Diba? Okay? So yun yung, eto na yung pinakamadali. Eh, sasabi ko madali ito eh. Okay? Madali din mo makuha. Okay? So halimbawa, may events kayo, hindi nyo masyadong maintindihan sir. Function test mo, kumparahin mo yung dalawa, dun mo ngayon no? I-evaluate. Mas may direction yung evaluation. Okay? Kasi ito may sagot ka na eh. Alam mo na eh. Ngayon, i-compare mo na lang dun sa linya. Bakit ganito yung lumabas? Bakit ito yung compare? So, mas mahirap tignan yung nangyari kaysa dun sa ano na yung nangyari. No? Kasi dun sa nangyari, alam mo na eh. Ang problema eh. O kaya lang, may mga time kasi sir na kailangan yung mag-react na hindi nyo ipapara yung makina na kailangan yung mag-function test. At that moment sa events, kung nasa manual din kayo, meron na kayo pwede. Kung feedback sensor ng exhaust fan yung problema, ano pwede nyo gawin sir? Pero may jerking naman. And, Ano ba? Ito pala sir, nakalimutan mong discuss kanina. Ilan yung ating